Buhay po ba ang Diyos? Ang una pong magbabahagi sa umagang ito ay ang kapatid nating si Jacel Sulit ng Bahay Pari. Buhay po ba ang Diyos? Isang mapagpalang magandang umaga po sa gabang ito, mga minamahal kong kapatid. Nagpupuri po ako sa ating Panginoon, sa ating dakilang Ama, sapagkat sa umagang ito, muli tinawagan niya sa harapan ninyo upang magbahagi ng kadakilaan sa aking buhay. Ang may babahagi ko po, siguro po nung nakaraang linggo po, na kahapon po pala yung mensahe, parang medyo tinamaan po ako doon. Inangkin ko po yun. Pero sabi nga po, pag inangkin nga po natin, yun po yung makapagbibigay sa atin ng katotohanan at talagang tinanggap natin na Diyos ay buhay. At ang kasalanan na ating nagagawa ay marapat po natin itong tanggapin upang doon maibigay natin ang buong katapatan, kabuong puso natin sa ating Panginoon. Kahapon po kasi sobrang gusto ko pong ilang araw ko na po gusto magbahagi sabagat nga po yung kadakilaan ng Ama nagaganap sa akin mga ilang araw, ilang linggo na pong nakakaraan. Subalit po, para po bang hinihintay ko na gusto ko yung, ayoko po yung sarili ko yung biglang tatayo. Yung parang pong gusto ko po bang nagpapansin na sa Ama na, Ama gusto ko ikaw tumawag sa akin. Ito nga po sa harapan ninyo na gusto ko po bahagiin kaganapan na sa karamdaman po ang pagdalisay sa akin ng mga ilang araw. Sumakit po yung buong katawan ko, nahihilo po ako, hindi ko po maintindihan. Subalit ito po, hindi ko po ito iniinda sapagat bilang lingkod na hinirang ng alagad, kailangan po namin isang maging huwaran sa inyong mga tagasunod, lalo na po sa pasyente. Kung masisilayan niyo po sa amin bilang hinirang alagad na para kaming malamya, yung malungkot kami, paano po kami makapagbibigay sa inyo ng kagalingan, ng kalakasan ng loob, upang doon na Diyos ay buhay sa dakong ito. Amen po ba? Yung lagnat ko po nasa loob buong kasukasuhan ko po masakit, buong katawan ko masakit. Subalit na hindi ko po ito pinapansin. Patuloy pa rin po akong gumaganap sa dakong ito, sa aming dambana na ubasan ng ating Panginoon. Ayun po, habang tumatagal, lumaon po pati po yung balakang ko, napakasakit po nung ganito. Kahit po hirap po ako sa pagtayo, sa pagbangon, sa paghika, kahit po sa madaling araw, pag gusto kong bumama, masi-CR po. Hirap na hirap po talaga ako sa pagtayo, subalit patuloy po akong lumalaban na nagiging matatag dahil nga po sa tananggap ko ating Panginoon. At kailangan po sa karamdaman. Karamdaman lamang po yan na bumibisita sa ating katawan, subalit kung totoo pong naniniwala kayo na Diyos ay buhay, alam nyo rin po na ang karamdaman magkakaroon po ng kagalingan. Amen po ba? Ayun po, sa sobrang sakit po ng katawan ko, hanggang tumatagal po talagang iba na po yung nararamdaman ko sa balakang ko, dini po. Para po siyang tinutusok na binabarena. Pero patuloy pa rin po ang paglilingkod. Dahil nga po, naniniwala po ako, gagaling po ako. Hindi ko po pinapansin yung nararamdaman ko. Sabi nga po ng tinura ng Espiritu, hindi ka man gumaling sa katawan lupa, subalit gumaling ang kaluluwa mo, mayaman ka pa rin sa Espiritu. Amen po ba? Ayun nga po, nung mga tumagal-tagal, sabi ko, ba't kaya ako ganito yung nararamdaman ko? Imbis po na ilugmok ko po yung sarili sa bahay, na pakiramdaman ko po yung sakit ko, tulad nga po ng tinura ng aking nanay Mirna, kapatid kong alagad pang isa po. Sabi ko, Nay, yung po bang tangan-tangan, pwede po ba sa kumikirot din po iyon? Oy ka anak, wag mo namnamin yung nararamdaman mo. Bagkus, wag mo pong namnamin nga po, maglugmok ako, patuloy ka pa rin tumungo sa dambana. Yun nga po, hindi po nawawala na mag-absent po ako dito. Tapos po yun pumupunta nga po ako din nagtatapal-tapal lang po kami. Pero alam niyo po, wala po kayong kaalaman sa mga alagad. May mga pagdalisay din po sa amin. Wala po, hindi nyo lang po nahahalata sa aming itsura, sa aming mga kalalagayan. Tulad nga po noon, hindi po sa inaangat ko po yung pasintabi po. Minsan po na isang halimbawa po ako na mahal na apo na tinitingnan niya po ako din Sabi ko parang tatawagin ako. Hinilimbawa niya po ako sa isang kalalagayan ko daw po na isang
medyo sa buhay, pero hindi po mahalata daw po sa akin dahil nga po sa kasuotan ko na araw na yun, tapos kumikinang pa po yung hikaw ko nun. Pero sa totoo lang po, murahin po yun. Pero hindi po mahalaga yun. Ang mahalaga, pinakikita mo sa mga kapwa mo na hindi ka kaawa-awa kasi ayaw po ng ating Panginoon na mukha kang kaawa-awa. Mukha po ba ang mahirap? Diba? Kasi gusto po ng Ama mayaman. Sapagkat tayo po mga anak ng Ama, wala pong mahirap sa atin. Kung tinanggap niyo po ang ating Ama, mayaman din po tayo. Sapagkat ang ating Ama ay napakayaman. Amen po ba? Paano niyo po masasabi na mahirap ang Ama? Mahirap tayo. Lahat po inilikha ng tao. Lilikha niya po lahat ng kalikasan sa atin. Ang ating pangangailangan, siya rin po magbibigay. Amen po ba? Tsaka po, yun nga po nung nagkasakit po akong ganitong nararamdaman ko, hindi ko po iniinda. Alam niyo po ba nararamdaman ko yung presensya na banal na Espiritu ng ating Ama. Kapag po pala, napagnilayan ka po, kapag po pala magulong kaisipan mo, puro pag-aalala ka, hindi niyo po mararamdaman ng Espiritu niya. Hindi po siya mangungusap. Totoo po yun. Kailan lang po ako ilang taon na rin po lumipas na naging alagad ako. Hindi ko rin po masasabi na malakas po yung Espiritong kaloob ng Ama. Subalit, sa tuwing ng panakikinig ko po sa ating Apo Kunching, sa mga banal na silita na niluluwal ng ating mahal na Apo, natutunan ko yung mga banal na silita niya na, anak, laban lang, magpakatatag ka lang. At tuwirang naniniwala kang buhay ang Diyos, lagi ka pong masaya, sapagkat yun po ang nais ng Ama na maging masaya po tayo. Tapos nga po, nung Lunes po, nagkaroon po ng misyon kami sa San Rafael. Nung umaga po sa bahay, nagpabanyas po ako sa isang pamangkin ko po sa pamilya, ang isang alagad din po dito, si Kapatid na Berhel. Subalit, imbis na sobrang sakit po yung nararamdaman ko noon, pero imbis na nilugmo ko po yung sarili ko sa bahay, tumungo pa rin po ako sa aming dambana. At patuloy na naglingkod, nakinig ng mga mensahe. Ninamnam ko po yung mga mensahe, sapagkat iba man po yung nararamdaman ng aking katawan lupa, subalit nararamdaman ko po ang kaluluwa ko yung nabubusog. Amen po ba? Tapos yun po, nag-iisip po ako, sabi ko, Ama, bigyan niyo po ako ng kalakasan sapagkat sa inyong kalakasan. Ano mang nararamdaman kong ito, subalit dahil sa iyo nagmumula ang lakas, mabibigyan niyo po ako ng lakas. Purihin po ang ating Panginoon, ang ating Ama. Pinagaloban niya po ako ng kalakasan, nakasama po ako sa mission sa San Rafael. Hindi ko po naramdaman yung pag nakaupo ko para ako nangangalay. Imbis na yung parang pag nakaupo ka, relax ka, pero minsan may time po na ngalay din po ako kahit nakaupo. Nakatungo po ako doon hanggang umabot po kami ng gabi. Sabi ko po, makakauwi rin kami ng maaga. Subalit, ang nangyari po noon, nasiraan nga po kami pa po yung naiwan doon, nagtagal. Pero kung pagdiling, sabi ko parang talaga sinusubukan Ama. Dahil nga po, imbis na makauwi ako ng maaga makapagpahinga, subalit naiwanan nga po kami doon, pati nga po ako, gusto ko rin, pwede ko po sabihin sa bilang pagkatano, pwede po bang makiuna ako para makauwi na ako. Subalit hindi po ganun. Dahil nakakahiya po sa ating Panginoon na pangunahan mo po siya. Ayun nga po, nakapagtagal, nakapagkwentuhan. Dahil po, ang pinag-uusapan po namin itong ko sa Panginoon, hindi niyo po mararamdamin yung pagkainip na ang tagal naman natin makauwi. Hindi po. Sapagkat pag pinag-uusapan po natin ng ating Panginoon, ng ating dakilang Ama, kung gaano siya kadakila, wala po kayo mararamdaman na pagkainip. Naiinip po ba kayo? O, di po ba? Kaya po, yan po ang mithiin po natin sa araw-araw na pagtungo po natin sa dambanang ito, na kung sino man pong tumatayo sa harapan ninyo na nagbabahagi, pakinggan po natin, sapagkat meron po tayong makukuwang inspirasyon na makapagbibigay sa atin ng lakas na, ay, ganun pala dapat, ganun po. Tsaka po lalo na po, pag dumatan na po ang ating mahal na Apo Kunching, na niluluwal niya ang mga banal na salita, pakinggan po natin, sapagkat iba po, dahil nung una ko pong punta dito, parang wala lang. Mahilig po kasi ako noon na para po bang mabilis akong maniwala. Kaya sa pagtungo ko dito, syempre po, lahat naman po natin yun na pagdaanan na nagsusuri po tayo. Ganon din po ginawa ko noon nung bago pa lamang po akong tagasunod. So balit habang tumatagal nga po, kakaiba po yung nararamdaman ko. Yun po yung pinasasalamatan ko sa Ama na naakay niya po ako dito. At isa po ako sa mapalad na hinirang ng ating Panginoon, ng ating dakilang Ama bilang isang hinirang na alagad niya na dating sa dating buhay na marami rin pong kasalanan nagawa. Yun po pinasasalamatan ko. Kaya po, ayun patuloy po akong lumalaban na
sa karamdaman na nararamdaman ko, subalit hindi ko po iniinda sapagkat ang nagiging inspirasyon ko po. Dahil nga po isang kinalugdan na po ng ng ating Ama, di po ba, kinalugdan siya. Subalit, nagkakaroon pa rin po siya ng karamdaman. Kaya po, ano po nakakapagtaka doon, katauhan pa rin po yun. Subalit, ando doon po yung kayamanan namin kayamanan sa kalangitan na sinasabi na kung dito kayamanan na yung financial o material na bagay. Subalit ang pinakahigit pong kayamanan, yung kumilala tayo sa ating Panginoon, yung nagbago po tayo sa ating mga sarili dahil nakilala natin Diyos na buhay, kung anong kalooban at nais ng ating Ama para sa ating lahat. Amen po ba? Kaya po sa umagang ito, mga minamahal kong kapatid, nawa po'y napulutan niyo ng aral ang aking mga inuluwal sa inyong mga pagbabahagi, sa aking karamdaman, sa aking buhay, na sa kabila ng pagkaaba, na tulad ko po bilang isang may bahay, wala pa po akong anak wala rin po akong hanap buhay. Subalit, may ngiti pa rin po sa aking mga labi na kahit po minsan nararamdaman ko, naririnig ko po sa mga tao na parang, alam niyo po, natatawa na lang po ako dahil sila po yung nanghihinayang sa akin, kumbaga, sayang yung pinag-aralan mo, hindi ka maghanap buhay. Anong mapapala ko sa paglilingkod sa araw-araw pagtungo dito? Alam niyo po, tinatawanan ko na lamang po yun sapagkat wala silang kaalaman. Mas higit na mas mayaman po ko sa kanila sapagkat nakilala ko po ang Diyos na buhay at kinilala rin po niya bilang isang tunay na anak. Yun lamang po at marami pong salamat. Maraming salamat kapatid sa iyong pagbabahagi. Tunay na pag ang Panginoon ang nagbigay ng kalakasan at katatagan sa iyo, ay talagang siya ang iyong pananaligan. Ang susunod naman po magbabahagi ay isa ang taga Bahay Pari, si kapatid na Marlene Fernandez. Purihin ka, O Diyos, napakabuti mo. Pangunahan niyo ako, Ama, at ikaw ang aking itataas sa gabing ito, sa umagang ito. Salamat, Lord God, salamat. Isang mapagpalang umaga sa gabing ito. Ang isi-share ko lamang po sa inyo, nung una po akong pumunta dito, tunay na nakikinig ako ng salita ng Diyos, pero bagabag ang aking kalooban. Parang hindi ko pinapasok sa isipan ko ang mga salita na nilululwal ng kinalugdan na si Apong Conching. Sapagkat bagabag ang aking kalooban, sapagkat nung nagkasakit ang asawa ko, ay mula noon nagkasakit siya, ay nagpatong-patong na po ang aking problema, ang aking utang. Maraming klase sapagkat naging diabetes ang asawa ko. Ngayon po, ang ginawa ko po ay pumasok ako sa isang kwarto dahil hindi ko na makayanan. Ano man pala ang tindi ng pananampalataya natin, pananalig, pagtitiwala sa Diyos, para bang init ng alas 12 ng tanghali na pag dumating ang ulap ng kadiliman, ay kayang-kayang tapkan ang kadiliman na yon. Ganun po ang nangyari po sa akin. Kayang-kayang tapkan ang aking pananampalataya, ang aking pananalig, ang aking pagtitiwala sa Diyos. Pero pumasok po ako sa isang kwarto na bakante sa bahay namin, at doon po ako umiyak ng umiyak. Hindi ko na po alam kung paano ko mapatatapkan ang mga utang ko dahil nagtaklog-taplog na po. Ang panalangin ko sa Diyos ay magkaroon ako ng bibili sa bahay ko dito po sa bandang simbahan na maliit lang. Hindi ko po alam na kumilos ang Diyos. Talagang nakipag-one-to-one ako sa Panginoon, sa ating Diyos na buhay. 2 araw lang po may tumawad ng maliit na pwesto na 1M.
At doon na-solve lahat ng problema ko. Talagang buhay na buhay ang Panginoon. Purihin natin ang Diyos sapagkat tunay nga na andito ako, pero bagabag ang puso ko. Nakapag-aakay ako ng mga kaluluwa. Pero ako'y parang bingi. Ngayon, ang banal na Espiritu ay tinatawagan ko. At mula pa nung 1 linggo, ay doon napuspos ang aking kalooban. Walang sagabal. Wala nang sagabal sa aking paglilingkod sa Diyos. Kundi meron lang po kaming tinatapos dahil po yung bahay ko ay nalaglag na at nakapitan na po ng anay. Kaya hindi po ako nakakapunta ng umaga sapagkat nagpapagawa po ako ng bahay, yung natira po sa bayad ng utang namin. Kaya ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating Diyos na buhay, sa kinalukdan ng Apong Kunching, na talaga naman ninanamnam ko, at sa pagbibigil, napakasarap ang magbigil, sapagkat ang pagbibigil po ay karunungan ng ating espiritu. Imagine po ng 9:00 ng gabi hanggang 1:00 na parang natutulog ka na lang, pero ang pinag-uusapan natin ay dakilang mabuting balita ng ating Panginoon. Buhay ba ang ating Diyos na buhay? Kaya po punong-puno ng kagalakan, sarap ng paglilingkod dito sa dambanang ito. Napakabuti ng Panginoon, gaya po ng aming kasamang mga alagad, kay Mambet, kay Ana, kay Berhel. Talagang ang pagbibigil napakasarap sapagkat ito ay pamamaraan kung paano ka magbabago. At tunay, Panginoon, na ikaw ang nagpabago sa akin. Salamat sa Diyos, salamat sa ating dakilang Yahweh, salamat po sa ating dakilang banal na Espiritu at Divine of Mercy. Salamat po, Ama. At muli po, magandang umaga po sa gabing ito. Maraming salamat po. Tunay nga po ang pagbibigil ay nagbigay sa inyo ng ganap na mabuksan at nang makilala ng lubusan ng ating Panginoon. Ang susunod naman pong magbabahagi ay si Caps Larry Clemente. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat sa gabing ito. Muli, ako po ay naatasan ng magpasalamat sa ating Panginoon sa pamamagitan ng isang awit. Nasa buhay po natin na marapat lamang sa binibigay na biyaya sa atin ng Panginoon, pag-ibig, kalakasan, mga pagdalisay na binibigyan niya ng katuparan, marapat lamang po na tayo magpasalamat sa Kanya. Muli, isang walang hanggang pasasalamat sa ating Panginoon. Salamat sa iyo, aming Ama. Salamat sa iyong mga likha. Salamat sa liwanag ng araw at buwan. Salamat sa iyo, O Diyos. Salamat, Panginoong
Jesus. Salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat. Ang sa'yo'y aming sasambitin. Maging sa huling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Salamat, Espiritong Banal. Salamat sa liwanag ng buhay. Salamat sa walang hanggang patnubay mo. Salamat sa iyo, O Diyos. Salamat sa iyo, Apo Conching. Salamat sa iyong sakripisyo. Salamat sa walang sawang paggabay mo. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat. Ang sa'yo'y aming sasambitin. Maging sa huling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Salamat sa mga pagdalisay mo. Salamat, pinatibay mo ako. Salamat sa landas ng pagbabago. Salamat sa iyo, O Diyos. Salamat sa wagas na pag-ibig mo. Salamat, inibig mo ako. Salamat sa mga taong nagmamahal. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat. Ang sa'yo'y aming sasambitin. Maging sa huling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Walang hanggang pasasalamat. Ang sa'yo'y aming sasambitin. Maging sa huling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo, pasasalamat sa iyo, pasasalamat sa iyo. Walang hanggan, walang hanggan. Maraming salamat muli. Magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po. Ang susunod naman pong magbabahagi ay ang ating Mother of the House, si Mami Maris. Salamat sa iyo, Ama. Magandang umaga po sa gabing ito. Kumusta po kayo? Mabuti po. Alam niyo po, hindi lang po nagkaroon ng pagkakataon kaninang umaga. Gustong-gusto ko po magbahagi, subalit sabi ko nga, kung hindi kalooban, sadyang hindi magaganap. Subalit pagkalooban ng ating Panginoon, kailangan gumaganap. Amen po ba yon?
habang kanina po nasa taas po ako, kanina po wala akong sipon eh. Kung naamoy niyo po yung goma na sinunog kanina, talagang nanood po sa akin, kaya ako nagkaroon ng sipon. Nagdadalawang isip po kami dahil napakakulit po talaga ng alaga ko. Makulit. Makulit na mabait. Amen po ba yun? Boy mo ba ang Diyos? Diyos ko, habang nagmimensahe po ang mahal na apo kanina, andun yung untugin ng ulo ko. Andun yung... Kasi nakita niyo po, mayroon po akong bukol dito maliit na sabi ko nga, nung nag-mission kami sa San Rafael, purihin ang ating Panginoon dahil kumikirot po siya. Naisip ko po na kung kalooban ng Ama, sabi nga, lahat na nakakakita, pwede daw pong operahin yon o operahin. Ako naman po, sabi ko, kung kalooban ng Ama at ipahihintulot ng mahal na apo, sasambitin sa akin ng mahal na apo. Nang pinakita ko po sa mahal na apo, sabi po niya, ginanon po niya, iniikot lang po yung kamay. At nung araw din po na yon, sabi ko kay kapatid na bunso, ito nga, yung bukol ko ay kay Tita Cecil, inaangkin ko, bukas puputok na siya. Alam niyo po, buhay ang Panginoon. Pagkabukas po, naglalakbay kami patungo dito, pumutok na po siya. Amen po ba yun? Buhay mo Diyos! Bakit ko po ito binahagi sa inyo? Ganun po makapangyarihan ang kamay ni Apo Kunching. At hindi bilang tao, kundi sa kalooban ng ating Panginoon na ikaw ay nagmimithi na sa pamamagitan ng kapangyarihan ng ating Diyos ay gamutin ka, magaganap po sa inyo. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? At salamat po kay kapatid na Arlene. Siya po nag-opera, si kapatid na Arlene. Amen po ba yun? Salamat anak. Sa isang banda po, ang nais ko lang po ipahiwatig sa inyo, sabi ko nga po sa inyo, kami nila Nanay Myrna kanina, habang namamalansya po siya, nakikita ko po kung gaano siya kasimple. Mamalansya, para lang siyang sumasayaw ng kamay. Napakahusay po niyang mamalansya. At kami pong mga alagad sa taas, kapag nagtitipon-tipon po kami, sabi ko nga po sa inyo, nagbabahagi na po kami, ganito din po, sharing portion din po kami. Naghuhugutan po kami ng lakas para po yung oras na hinihintay namin ay huwag masayang. At yung pagkakataon na yun, nagkaroon ako ng pagninilay. Kaya po pala pinahintulot ng Ama na ang kapwa Espiritu ay magmiig sa pamamagitan ng sharing, upang hindi po mapasok ng kalaban ng isip natin. Amen po ba yun? Buhay mo ba ang Diyos? Sige po. Halimbawa, nag-iisa ka sa taas, dala mo yung problema mo galing sa bahay, ang gulo kaya ng isip mo para nakapasan sa iyo ang mundo. Subalit salamat sa Ama sapagkat ang mga lingkod ng Diyos. Sabi ko nga sa mga naririnig ko, minsan na nahihirapan akong ganito, patawad po, sabihin niyo na pong mayabang ako. Alam niyo po, simula nung natutunan ko po ang Panginoon, kailan lang? Sabi ko nga po, 8 taon na ako sa April 5 na alagad. Subalit yung kapuspusan sa aking sarili po na tinanggap ko ang Diyos na siya na ang lahat, doon ko po naramdaman na wala palang problema. Amen po ba yun? Buhay mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Nag-start po ito nung 3 years ago na sabi ko nga po sa pag-aatas, mahirap tumupad pag tao ka. Subalit kapag ang kalooban ng Diyos ang tinanggap mo, at tinanggap mo sa puso mo at sa isip mo na siya ang gagawa sa'yo, hiram lang niya ang katawan mo, wala parang mahirap. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? At kanina po, yung sana ibabahagi ko, ito po yung magiging tema sana ng aking pagbabahagi. Paano ba ako tinutulungan ng Diyos? At paano naman ako nakakatulong sa kapwa ko? Amen po ba yun? Siyempre po, sabi ko nga, ang ating Panginoon, doon ko po nakita na ang lahat ng bahagi ng Diyos sa buhay ko, ibinigay po niya yung mga angkop na tao. Paano pong angkop na tao? Nanay Myrna, saan ka ba? Angkop na tao na mauunawaan ka bilang isang lingkod, madarama ka bilang isang lingkod, at mamahalin ka bilang isang lingkod. Bakit ito po yung pinahiwatig ko po sa inyo? Minsan po kasi, may mga nilalang, may mga tao, na kaya nape-pressure yung katawan na isang naglilingkod, dahil kapag nagbigay sila, ang gusto nila, may kapalit agad. Amen po ba yun? Buhay mo ba ang Diyos? Kaya nape-pressure po yung isip. Amen? Salamat sa Ama, sapagkat sa kalooban niya, salamat sa mga anghel na ginamit niya para sa akin, na hindi rin iba sa akin, kumpare, kumare ko, at kapatid ko, na sabi ko nga si kapatid na Pearl, ayan si Apo. Kanina talaga pong, nung narinig ko po ang mensahe ng Banal na Espiritu kaninang tanghali, sabi ko kaya po pala siguro hindi pinahiwatig na ako'y magbahagi sapagkat sasambitin na po ng ating mahal na Apo at muling pinatutuhanan sa akin ng Ama na nagdidikta sa isip ko ay siya sapagkat narinig ko po sa Apo Kunching. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos?
At nagkaroon nga po ako ng pagninilay. Sabi ko, pag may pagkakataon mamaya, hindi ako pwedeng umuwi na hindi ko ito na ipalalabas. Sa katotohanan lang po, mga kapatid. Sa paningin po ng mga tao, bilang ako isang lingkod, bilang kami mga lingkod, napakapayak namin. Amen po ba yun? Dahil wala po silang nakikitang hanap buhay. Wala po silang nakikita na kahit na ano. Kaya pinagtatawanan. At yung salita ng tao na sa Diyos ang awa, na sa tao ang gawa, tama po yun. Subalit, babaliin ko po yun sa kalooban ng Ama. Sa akin po, ang binahagi ng Ama at sa pamamagitan ng mahal na Apo, kapag naglingkod ka sa Diyos, na siya lang talaga ang paglilingkuran mo, siya rin ang magpo-provide para sa'yo. Amen po ba yun? Buhay mo ba ang Diyos? Totoo po yun. Bakit po naganap lang po sa akin nung Lunes? Hindi alam ni kapatid na Pearl yun, pero sabi ko nga, sapagkat anghel ko po yan, si kapatid na Pearl. Salamat sa Ama, sapagkat sadya pong totoong nagpapadaan ng Diyos sa panaginip. Totoong nagpapadama ang Diyos sa puso mo, kahit hindi mo siya kano-ano. Totoong nagpapadama ang Diyos sa mga tao na sa hinagap mo ay hindi nila gagawin sa iyo, pero gagawin nila dahil sa Diyos. Amen po ba yun? Ito po, namnamin niyo po, napakadaling analogy po ito para mapaglingkuran po natin ng Diyos ng totoo. Sapagkat ito po hindi ko sasambitin kung hindi nagaganap sa akin. Sa aking pagninilay po ng malalim, nang nag-usap nga kami ni Mami Beth kanina, napakalinaw po eh. Kapag tinulungan ka ng Diyos, halimbawa sa oras na ito may idinatal siya sa kamay ko, at pinahiwatig po niya sa akin na yung idinatal niya sa kamay ko kung saan ko gagamitin, hindi maaaring dayain ko siya. Kahit walang matira sa akin, kapag sinabi ng Diyos na doon ko gagamitin, doon ko gagamitin. Buhay mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Bakit po? Sapagkat sa aking pagninilay, kapag may dumating sa kamay ko at pinagkait ko doon sa gusto ng Diyos, sigurado hindi na ako bibigyan uli. Amen? Sige po, magnilay po kayo. Kaya hindi po ako makauwi na hindi ko ito na ibabahagi sapagkat ayaw ng Panginoon na mag-isip ka tungkol sa buhay mo. Nasabi nga ng mahal na Apo, ilang beses niyan sinasambit yon, bigyan mo po kami na aming kakainin sa araw-araw. Ibig sabihin, yung kakainin mo araw-araw, hindi lang pagkain, hindi lang tinapay, kundi kasama na doon ng pera. Buhay mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya ibig sabihin po, doon sa aking pagninilay, kapag marubdob ang panalangin mo sa Diyos at tapat sa puso mo, doon naman ipakikita ng Diyos na may gagawin siya sa'yo. Amen? May gagawin siyang gagamiting tao sa'yo para sa'yo na hindi mo babalikan ng lakas mo. Amen? Kasi ayaw ko po ng ganun. Alam niyo po, nagpupuri ako sa Ama sapagkat yung mga anghel na ginamit po niya sa akin, hindi po sila naghihintay ng in return na galing sa akin. Alam po nila, dahil alam ko po rin na galing sila sa Diyos, dahil ang sinasabi po nila, ang Diyos na ang bahala sa amin. Alam namin bilang tao hindi mo ito tatanggapin. Kaya hindi namin gagawin sa'yo. Dahil sa Diyos at kilala kita, alam namin yung ibibigay namin sa'yo, magagamit mo para sa Diyos. Amen po ba yun? Buhay mo ba ang Diyos? Subukan niyo po, mga kapatid, kahit po 500 lang yan, kahit 100 yan, kapag sinabi sa'yo ng Diyos kung kanino may ibibigay yun, huwag mong tipirin. Kahit pambili mo na lang ng asin. Amen po ba yun? Sapagkat ang ating Panginoon ay mahiwaga. Kaya doon ko po nakita na kapag ginawa mo yon para sa Kanya, doon kikilos po ang Panginoon. Nagagamit po siya ng tao na hindi mo kaano-ano na ipakikita rin yung mukha mo. Dahil tumupad ka sa gusto ng Diyos, tutupad din ng Diyos para sa'yo. Buhay mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? Mga kapatid, subukan niyo po. Kanina, tuwang-tuwa pa ako sa mensahe ng mahal na Apo. Kahit inuuntog po ako nung aking alaga Apo, kaya umalis ako. Inuuntog po, pinipisil po yung aking bukol po dito. Kaya sabi ko kanina, Ama, napakabuti mo. Hanggang hindi rin po natapos sapagkat nagbahaginan po kami nila kapatid na Myrna, nila Melissa, nila Jassel sa taas. Sabi ko, napakabuti ng Panginoon sapagkat sa bawat araw, marami nagsasabi, kawawa kayong mga alagad na yan. Araw-araw kang pumapasok, araw-araw kang naggagasolina. Saan kaya sila kumukuha ng pera? Alam niyo po, pag-iisip po yun ng hindi kilala ng Diyos. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Ito lang pang tandaan niyo po, ito pong tinura ng Ama kapag naririnig ko po itong salitang ito. Anak, wala akong pamamanahan ng lahat ng ito, kundi sa mga totoo lang. Amen?
Wala akong pagbibigyan nito kung hindi kayo magpapakatotoo. Kaya, doon sa kalooban ng Ama na sa tuwing sinasambit ng mahal na apo, na ang katapatan ng isang lingkod ay katapatan ng Ama sa'yo, totoo po lahat yon. Amen po ba yon? Kaya, andun po yung haka-haka ng mga tao sa amin, na sinasambit po nila, tumama talaga yan sa loto nakahukay talaga ka ng ginto yan Alam niyo po, nakakatuwa po. Kasi noong mga panahon po na yon, talaga pong, sabi ko nga po, Ama, ang bait mo, nagpapahukay lang po kami ng septic tank sa tabi ng aming bahay, na balita, nakahukay kami ng ginto. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya sabi ko, habang sinasambit po ng mga tao yun, natutuwa po ako. Sapagkat, alam mo, sabi ko po, totoo nakahukay kami ng ginto. Yung gintong nahukay namin, andito lang sa paligid. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po talaga, kaya mga kapatid, sige po, magagawa nyo dahil marami kayong pera, sabi nga ng banal na espiritu. Magagawa nyo dahil mayroon kayong access. Subalit, yung pinakamaliit na alam mong walang pagkukuhanan at nagagagawa ng kalooban ng Diyos, doon po kayo magtaka. Amen po ba yun? Wala ba kay Diyos? Na talagang ang Diyos po ang gumagawa sa kanila. Amen? Lalo na po sa dakong ito, na sa tuwin ay pinahahayag, sabi ko nga sa mahal na apo, pa nag-uusap kami, nakangiti po kami. Sa katotohanan lang, hindi naman usapin ng pera Dahil yung pera na yan, noon at hanggang ngayon, kailangan mo yan kahit hindi ka naglilingkod. Subalit ang kahiwagaan ng Ama, kung paano niya akong binuhay, kung paano niya akong binago, kung paano niya ginamit bilang pag-aatas na ginamit sa dako. Sa dakong ito, napakalaking bagay na alam mo ang Diyos ang gumagamit sa iyo. Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, alam niyo po talagang, sabi ko kay kapatid na Myrna kanina, Nanay Myrna, ibang klase si God. Pag nagbigay siya, grabe. Minsan, pwede naman sabihin, ang dalas naman, kung sabihin sa'yo ng Diyos na, anak, ganyan ako magbahal, tatanggi ka ba? Siyempre hindi. Buhay mo ang Diyos! Kaya, sa totoo lang po, ang sarap ng buhay namin. Totoo po yun. Sabi nga ni Jacel, wala kaming pera, subalit kami mayaman. Mayaman. Amen? Sapagkat ano yung yaman na yun? Sabi nga ng isang pare, makangiti ka lang sa kapwa mo, yaman na yun Unawain mo lang ang kapwa mo, yaman na yun Subalit sabi nga, kung hindi mo yung magawa, wala kang yaman. Buhay mo ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, makinig po kayo sa bawat aral ng Banal na Espiritu, araw-araw. At sigurado po, yung paghahasik ng salita ng Diyos ay kapunuan po sa lahat ng pagkukulang kung anong wala tayo. Amen? Kaya sa bawat araw, sabi ko nga po dun sa isang anghel ko, ayoko po sabi ko, wag na po, nakakahiya naman po. Alam niyo po ang ginawa? Pinadala sa boy. Kasi alam niya tatanggihan ko. Pinadala sa boy. Kapatid, pinadala ko dun sa boy mo dahil alam ko hindi mo tatanggapin. Kanino damdamin niyo? Di ba sa Diyos? Buhay mo ba ang Diyos? Kaya sabi ko, Ama, bakit hindi ka nila maunawaan na, sabi ko nga minsan, humingi ako ng sorry, kapag naglilingkod ka sa Diyos, at siya lang talaga yung gusto mong paglingkuran, huwag ka na magtrabaho, yun po yung pahayag ko, ano po? Ay totoo po, wala kaming trabaho. Subalit, binubuhay kami ng Diyos. Nasabi nga ng Panginoon, paano mo kakamti ng kasaganaan ko kung gagamitin mo ang sarili mo na at di mo ako bibigyan ng pagkakataong gumanap para sa'yo? Buhay mo ba ang Diyos? Sige po, magnilay po kayo. Kaya yung iba, naroon yung gulong-gulo ang isip, na pinakamaliit lang, naging exaggerated, gulong-gulong, wala akong ganito, wala akong ganito, wala akong ganito. Alam niyo po, nakakahiya kay Lord. Amen? Sapagkat ang ating Panginoon, mula pagkabata ka pa, binuhay ka na niya Hindi siya nagkulang. Amen? Kaya kung ito binabahagi sa inyo, hindi para sabihin sa inyong sumunod kayo. Gawin niyo lang po yung subukan niyo. Hamon po ng Panginoon, subukan niyo po na gawin. Nasabi ko nga kay kapatid na Pearl, napakapalad natin. Sapagkat kung ang ating mga kamay ay gagawin lang ng Diyos na tagasahod niya at i-distribute natin sa kung saan, salamat, ang sarap. Subalit, ano ang restriction? Hindi mo pwedeng dayain. Kahit iparte mo ang sarili mo, hindi pwede. Kapag hindi niya sinabi na iparte mo. Pero pag sinabi niya iparte mo, sigurado, pag ipinarte mo, may kasunod pa yon. Buhay mo ba ang Diyos? Kaya bawat araw sa dakong ito, wala mang sweldo, wala mang donation box, subalit ang ating Panginoon ay mabiyaya. Amen? Kaya mga kapatid, ito lang po iwanan ko po sa inyo. Subukin niyo po. Sabi ko nga sa isang kaibigan ko, siguro kung ang nagpapatotoo sa kanila,
ako halimbawa ay tanyag na milyonaryo, ang daming maniniwala dahil milyonaryo ako eh. Subalit sabi ko, Ama, kawawa ka naman, hindi ka nila makita sa mga payak na nilalang. Samantala, ang hindi nila alam, minsan yung pinakapayak upit mas na nila, yung pang tumutupad ng maayos. Amen? Buhay po ba ang Diyos? Kaya dapat maging masuri ang tao, ano po? Dahil minsan, kung atin pong ilalagay sa senaryo na marami kang ang pera, subalit ang pinangangalandakan mo ay ganito, ganito, ganito. Ang tanong, kaya mo bang magpakababa sa Diyos para maging ano ka? Namamalengke, mamalansya, kung may pera ka, hindi mo kaya yon. Subalit yung mga kapatid mong sumuko, dahil yun ang kaya nila, at ang lahat sa kanila sinuko sa Diyos, alam mo, yun ang tumutupad ng mabuti. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, nawa po, mapag-aralan po natin ito. Ako po, nagbabalita po sa inyo ng katotohanan, sapagkat sa katotohanan lang po, bawat araw, bawat oras, kung alam nyo lang. Sabi nga ng Banal na Espiritu, kung alam nyo lang. Totoo po yun. Ang saya po ng buhay namin nila Apo at mga alagad. Sa tinginan lang namin, alam na namin. Mayroon kami mga palatandaan kung ano yung ibababa ng Diyos. Kaya, bawat araw sa dakong ito, mananabik ka talaga. Hindi ka maaaring magnilay na mag-isa. Kailangan pa nagnilay ka, itatabi mo muna yung sarili mo pag nagninilay ka. Pag nilayan mo muna yung mga kaganapan na ginawa ng Diyos sa'yo, bago mo pagnilay yung sarili mo, pag yung sarili mo, pag ninilay mo, maaawa ka. Amen po ba yun? So, balik pagkasama mo ang Diyos, sa pagninilay mo, pag nilay mo man ang sarili mo, ibibigay po niya yung tamang sagot upang huwag kang mawala sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, nawa po, ang karampot po na binahagi ko po sa inyo, subukan niyo po. Halimbawa po, minsan po kasi, alam niyo po, kailangan ko po sabihin, sabi ng Panginoon, anak, sabihin mo, ano ang dahilan ng tao kaya ayaw nilang mapawalan yung hawak nila? Halimbawa, ang hawak nila 100 lang. 100 lang hawak nila. Naku, pambili ko ito ng asin, pambili ito magic sarap, pambili ko ito ng ganito. Wala na akong pambigay sa patay. Ay naku, alam niyo po, ayaw ng Panginoon ng ganon. Buhay po ba ang Diyos? Totoo po yun. Sapagkat, sabi nga ng Panginoon, hindi nila ako maunawaan. Alam ko hindi ako maunawaan ng lahat. Subalit sa nagaganap po sa aking buhay, na sinasambit ka ng mahal na Apo, kapag naging tapat ka sa Diyos, magiging tapat din ng Diyos sa iyo. Amen po ba yun? Na para magkaroon ng kaganapan, na yung 100 ay magiging 1,000 kapag pinawalan mo sa kamay mo. Subukan nyo lang po. Totoo po yun. Alam nyo po, ayan o, saksi si kapatid na Emma. Sa amin po kasi pag namamalengke po kami, pag binibigyan po ako ng pera ni Apo, yung mga barya po na yan, iniipon ko po yan. Natuto po ako mag-ipon, naguhulog po ako ng coins. Mayroon po akong parang pusa doon na hinuhulugan ko po yun. Kapag binulok, oras na, ibubuklatin ko na po yun, sabi ko, Ama, last money never dies. Ganun lang po ako. Bubuksan ko po yun. Isasantabi ko po yung 5 piso at piso. Sabi ko, ay, 1.5, sabi ko. Pwede na to. Nakita ni Ama, nagbibilang ako ngayon. Coin, sabi ko kay Kapatid na Emma. Sabi ni Kapatid na Emma, ang bigat ng bag mo. Nagbukas ako ng kalsya. Buhay mo ba, Diyos? Alam niyo po, totoo po yun. Gawin niyo po. Sabi ko po sa inyo, totoo po. Sabi ko sa Ama, sabi ni Pearl, oh, diyan ka pa sa kama ko nagbibilang ng coins. Ako gusto ko maging makatotohanan sa inyo. Sapagkat doon sa ganitong payak na papamaraan ng Diyos, nakikita ko yung ginagawa niya sa akin. Amen po ba yun? At maaari din ibigay ng Diyos sa inyo. Kapag nagbibilang na po ako niyan, sabi ko, natuwa ako, sabi ko, Ama, marunong na ako mag-ipon. Sabi ko kay Apo, Apo, ang galing ko nang mag-budget. Ang galing ni Ama. Ito, ganito, ganyan. Mami, ang bigat ng bag mo, sabi ni Kapatid na Emma, nagbukas ako ng kalsya. Kasi yung mga lahat ng sinusukli sa akin, iniipon ko doon. Sabi ko, bubuksan ko siya sa pagdating ng December. Subalit kapag oras na, pag sinambit ng Panginoon na, anak, mayroon ka pa, hindi ka nawawalan. Bubuksan ko na ngayon yon. Pag nakita na niyang binibilang ko yon, sigurado pag uwi ko may kapalit na yon. Buhay mo ba ang Diyos? Totoo po yon. Kaya nagsusumigaw po ako, minsan napapanood ako sa daan, sa pagpupuri sa Diyos. Sapagkat, napatunayan ko po na, nang dahil sa mahal na Apo, na nasumpungan ko ang Diyos sa kanyang katauhan, alam ko ginagamit ako ng Diyos. Doon sa kaukulan na, sa ganun lang paraan, minsan na malingki po kami, minura pa nga po ako ng tindera. Sabi ni Tita Au, hindi ko kaya yun, sabi ni Tita Au. Noong mga panahon po na yun,
Nalimang po siya eh. Nagbayad po ako sa kanya. Ngayon, sa dami ng bumili, syempre po, ang pananalig ko po kasi nung nagmamalengke kami nila kapatid na Myrna, nung panahon na andito ako, ang pananalig ko po kasi, kapag lingkod ng Diyos ang bumili sa'yo, kapag ano yung tawad niya, ibigay mo. Sigurado mauubos yun. Buhay mo ba ang Diyos? Totoo po yun. Ay, yung oras po na yun, nagbayad po ako sa kanya. Ngayon, nalimang po siya kasi ang dami po nakapaikot. Hindi na po niya ako nasuklian. Tapos bumalik ako, sabi ko sa kanya, yung sukli ko, ay wala ka naman binigay sa akin hanggang nagmura po siya. Nagmura talaga. Pumikit lang ako. Sabi ko, Ama, alam ko ikaw minumura niya. Iganti mo ako sa kanya. Buhay mo ba ang Diyos? Alam niyo po, ay ito lang sinabi ko sa kanya. Ma'am, ay, Tita, hindi ko po yung gagawin sa inyo. Lingkod po ako ng Diyos eh. Nagsabi na po ako, lingkod ako ng Diyos. Binigay ko po sa inyo yung bayad na yon. Subalit, hindi nyo napansin kasi ang daming bumibili. Kaya kinukuha ko yung sukli. Pero hindi po yan alam ni kapatid na Pearl. Ngayon ko lang binahagi sa inyo. Talaga pong nagmura po talaga siya. Pumikit ako. Doon ko lang naranasan yun. Subalit, habang nakasakay ako sa tricycle, hindi ko maituloy yung luha ko. Parang gusto kong magalit. Subalit, yung impit ng ganyan, naghigit ako ng hininga, sabi ko, Ama, tatanggapin ko lahat ito. Patunayan mo sa kanya na nagbayad ako. Sabi ko pong ganun. Alam niyo po, pagkabukas, sabi ni kapatid na Emma, huwag ka nang bumili doon. Hindi, bibili ako sa kanya. Kasi wala namang kasalanan sa kanya. Purihin ng Diyos. Pagkabukas, nung bumili ako, humingi siya ng tawad. Sabi niya, Tita, patawad po. Sumubra po yung pera ko. Alam ko nagbayad kayo. Buhay mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya, wala po kayong kamalayan sa pinagdaraanan ng mga lingkod. Subalit salamat sa Diyos, sapagkat, sabi ko nga po sa Panginoon, hindi man ako nakikita na abundant sa material na bagay. Subalit ang pakiramdam ko, yung ginto na nasumpungan ko sa katawan natin mahal na Apo Kunching, ang ating Panginoon, lagi po siyang kumikinang, na anytime na kailangan ko, pwede ko siya isanla, na hindi mawawala sa akin, kundi doon kung paano ipinundasyon ng Diyos sa puso ko, sa pamamagitan ng mahal na Apo, ang kaukulang pagtupad at pagganap sa katotohanan, totoo po yun. Kung ano ang bukas ng labi mo, yun ang magaganap sa'yo. Kaya minsan si Ate Jassel sa taas, Ate Jess, anong problema mo? Pero alam nila, wala akong pera nung oras na yun, ano po? Kasi ganun po yung pananalig ko. Ate Jess, anong problema mo? Wala ka? Ako, ang dami kong pera. Pero wala naman akong pera. Sabi ko, Ama, kunwari lang yun, wala akong pera. Alam niyo po, kahit ganun lang po pala na nagbibiro ka, dahil alam ng Diyos na totoo ka sa Kanya, bibigyan ka niya. Bago ba, Diyos? Totoo po yun. Purihin, dakilan ng ating Panginoon. Kaya, ngayon sabi ko, Ama, humihinga ako ng kapatawaran sa'yo. Nung una kong paglilingkod, siguro mga hanggang 5 years po yun, iniisip ko pa lang, namumroblema na ako. So, bali itong 3 taon na magwawalong taon na ako sa dakong mo, hindi ko iniisip, sadyang wala na akong isipin. Kundi tutubad ka na lang, gagamitin ang katawan mo, ibibigay niya ang paraan. Kaya doon ko po nasay sa puso ko na napakasarap mo palang kapiling. Na kapag tumupad ka sa Kanya, ipahiram mo ang katawan mo, gagamitin ka niya, hindi ka mamumroblema. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Subukan niyo lang po. Yan po isang hamon sa inyo. Ano po? Na mula sa ating Diyos, gawin niyo po. At sigurado, kapag ang tao na gusto mong tulungan na binahagi sa iyo ng Diyos, sigurado marubdob ang panalangin nun. Kaya ikaw mismo na nilapitan at naibigay mo yung puso mo, alam mong ginamit ka ng Diyos dahil mabuti yung ginawa mo. Subalit, kung yung tao na humihingi sa iyo ay gagamitin sa kawalan at sa kawalang hiyaan, at ikaw ay pati madadami sa kawalang hiyaan, alam mo kung sino yung lumapit sa iyo. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kaya doon po mapagmasid po kayo sapagkat lahat po yan itinuturo ng ating Panginoon. Isa sa kanyang mga alituntunin, nasabi ko nga po sa inyo, kapag nakipag-connive ka na sa Kanya, nakipag-lig ka na sa Kanya, nakipag-covenant ka na sa Kanya, mayroon na po siyang alituntunin sa'yo. Mayroon na siyang rules and regulations sa'yo. Parang kabiyak ng puso mo. Ito yung gusto ko para makatupad ka. At kapag tinupad mo naman yon, kahit wala kang kabiyak ng puso, ako wala rin akong kabiyak ng puso. Subalit, may kabiyak ako ng puso na totoo. Ang nagbibigay ng lahat sa akin, na sa dakong ito nasumpungan ko, sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Kunching, na sa bawat araw, mula noon,
ngayon at magpakailanpaman, Diyos na buhay, sa pamamagitan ni Divine Mercy, sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, sa katauhan nating mahal na Apo Kunching, totoo, ang ginto ay kumikinang, ang perlas ay nahuhukay, subalit kung tatanggapin mo ang salita ng Diyos, ang kalooban ng Ama, yung ginto at perlas na yon, hindi ka mahihirapan na makuha. Kundi, pusa siyang ibibigay sa iyo ng Diyos sapagkat ito'y mula sa Kanya. Muli, magandang umaga at maraming salamat. Maraming salamat po, Mami. Maraming salamat po sa nagbahagi. Nawa po, ito po ang tumimo sa inyong puso't isipan upang ganap na manalig at magtiwala sa ating Panginoon. Ang lahat po ay inaanyayahang tumayo upang dasalin